Kumusta mga kasaliksik? Sa mga unang buwan ng digmaan sa Ukraine noong Pebrero taong 22, buo ang kumpiyansa ng Kremlin. Sa paniniwala ni Pangulong Vladimir Putin, sapat na ang halos 150,000 propesyonal na sundalo mula sa hangganan upang mabilis na pabagsakin ang Kyiv at pasukuin ang buong Ukraine sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga tropang ito ay itinuturing na elite forces. Veteranong mga sundalo mula sa mga kampanya sa Syria at iba pang rehiyon. Subalit hindi inasahan ng Moscow na ang digmaan ay hindi magiging isang mabilisang opensiba, kundi isang mahaba at duguang labanan ng attrition. Pagkatapos ng ilang linggo, bumagsak ang buong estratehiya. Nagtagumpay ang Ukraine sa pagpigil ng advance ng Russia patungong Kyiv at doon nagsimula ang tuluyang pagguho ng imahe ng lakas militar ng Moscow. Sa halip na tuloy-tuloy na paglusob, napilitang pumasok ang Russia sa isang masalimuot at nakakapagod na gyera ng konsumo ng tao at kagamitan. Ang impormal na mga ulat mula sa kanluran at mismong mga insider mula sa Kremlin ay nagpapakita na sa kabila ng inisyal na deployment, halos 60% pang dagdag na tropa ang ipinadala ng Russia sa Ukraine pagkatapos ng unang pan-atake. Ngunit ang pagdami ng bilang ay hindi nangangahulugan ng kalidad. Ang unang indikasyon ng desperasyon ay nang magsimulang umasa ang Russia sa Wagner Group, isang pribadong militar na organisasyon na kilala sa kanilang brutalidad at kakulangan sa regulasyon. Noong kalagitnaan ng taong 22, inilunsad ng Wagner ang kampanyang pag-recruit ng mga bilanggo mula sa mga kulungan ng Russia. Ang alok, kalayaan kapalit ng 6 na buwang paglaban sa Ukraine. Sa kabila ng bagong simula pa lamang ang digmaan noon, kung saan ang bilang ng mga patay ay nasa mababang 10,000, mabilis na lumobo ang lapas ng Wagner. Noong Disyembre ng parehong taon, tinaya ng United Kingdom Ministry of Defense na nasa 50,000 mandirigma ang kasapi na ng Wagner Group sa Ukraine. 10,000 dito ay kontraktual habang 40,000 ay pawang mga dating bilanggo. Sa ganiting distribusyon, malinaw na higit pa sa isang auxiliary force ang papel ng Wagner. Sila ay naging pundasyon ng estratehiyang militar ng Russia. Sa simpleng pagsuma, isa sa bawat 5 sundalo sa frontline ay galing sa bilangguan. Ang paggamit ng mga bilanggo ay hindi maliit na hakbang. Ito ay patunay ng malalim na kakulangan ng mga regular na sundalo. Isang suliraning pinilit pagtakpan sa pamamagitan ng mga mercenary. Ngunit hindi nagtagal, ay naubos rin ang reservoir ng mga taong handang ipagpalit ang kanilang sentensya sa isang tiket papunta sa pinakadelikadong bahagi ng digmaan. Noong Pebrero taong 23, inihayag ni Yevgeny Prigozhin, leader ng Wagner, na ang pagkuha ng mga bilanggo para sa Wagner Private Military Company ay tuluyan ng natigil. Ang balitang ito ay hindi bunga ng tagumpay ng estratehiya. Sa katunayan, ayon sa mga ulat, kaunti lamang ang naging tagumpay ng mga puwersa ng Russia habang aktibo ang mga bilanggo. Mas malamang, natapos ang programa dahil sa 2 bagay. Una, naubos ang mga handang sumali at pangalawa, lumaganap ang mga balita ng malawakang kamatayan sa battlefield, dahilan upang tumanggi ang mga bilanggo sa alok na kalayaan. Ang kabiguang ito ay humantong sa susunod na yugto ng manpower crisis. Ang mismong Russian Ministry of Defense ang pumasok sa larangan ng recruitment ng mga preso. Noong Oktubre taong 22, inilunsad ang Storm Z units, isang serye ng mga penal battalions na binubuo ng mga preso na sinanay lamang sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Isinasama sila sa regular na unit ng militar upang punan ang mga butas na dulot ng patuloy na casualties sa frontline. Kung dati ay sinimulan ang Storm Z bilang isang elite corps, unti-unti itong nauwi sa pagkilala bilang disposable force. Isang grupo na isinusuong sa pinakamatiinding labanan, kung saan pinakamalaki ang tsansa ng kamatayan. Sa pagsusuri ng Institute for the Study of War noong Abril taong 23, inilarawan ang bawat Storm Z company bilang labas sa konbensyonal na estruktura ng Army, ngunit pilit na ikinakabit sa mga brigada at regimentong regular ng Russia. Sa madaling salita, sila ay mga tauhang isinisingit na lamang para punan ang pagkukulang
hindi upang magsilbing lehitimong bahagi ng estratehiya. Habang mabilis na umiikot at nauubos ang mga bilanggo sa harap, pumasok ang panibagong yugto, foreign conscription. Noong Oktubre taong 24, mahigit 10,000 sundalong North Korean ang idineploy sa Kursk region sa ilalim ng kasunduang militar ng Russia at North Korea. Ang kanilang presensya ay bahagi umano ng defensive alliance na pinagana matapos sabihing nilusob ng Ukraine ang Kursk, isang argumento upang ipataw ang collective defense clause ng alyansa. Ngunit tulad ng Wagner, naging mabilis din ang pagkasira ng mga North Korean troops. Sa loob ng 3 buwan, tinatayang 3,000 ang napatay o nasugatan. Sa pagpasok ng Abril taong 25, umabot sa 5,000 ang casualties, isa sa bawat 3 sundalo. Sa kabila ng numerong ito, itinuring pang mas mataas ang survival rate nila kumpara sa ilang unit ng Russian Army. Ang huling hakbang sa desperadong estratehiya ay ang tahasang integlasyon ng mga Iranian troops. Noong Mayo ng parehong taon, lumitaw sa social media at sa mga GoPro footage ang mga sundalong nagsasalita ng Persian, isang wikang eksklusibo sa Iran. Hindi na ito chismis o haka-haka. Ang katotohanan, Iran ay isa ng taga-suporta hindi lamang sa kagamitan, kundi sa mismong buhay na sundalo ng Russia. Sa kabuuan, mula sa propesyonal na hukbo patungong mga preso, mula sa mga pribadong mercenary patungong banyagang sundalo, masisilayan ang unti-unting pagguho ng Russian military. Ito ay hindi simpleng pag-adapt sa bagong kondisyon ng digmaan. Ito ay malinaw na patunay ng desperasyon at isang dramatikong ebidensya ng pinakamabilis na military decline sa kasaysayan ng makabagong digmaan. Habang lumalawak ang pagdepende ng Russia sa mga tropang hindi Ruso, unti-unting lumitaw ang mga mas malalalim pang problema na hindi maaaring takpan ng dami ng sundalo. Hindi sapat ang pagsasanay, armas o simpleng presensya sa battlefield upang magdagumpay sa modernong digmaan. Ang tunay na laban ay nakasalalay sa komunikasyon, disiplina at pagkakaunawaan ng mga tropa, mga bagay na sadyang mahirap makamit sa isang hukbong binubuo ng iba't ibang lahi, wika at kultura. Ang pinakaunang senyales ng pagbagsak ng koordinasyon sa hanay ng Russian forces ay nakita sa Kursk region. Noong dumating ang 10,000 North Korean troops doon, naging malinaw agad na hindi sila sinanay upang lumaban sa paraan ng mga Ruso. Ayon sa Interceptor Communications na nakalap ng Ukrainian intelligence, isa sa mga sundalong Ruso ang sumigaw sa kanyang commander. Hindi man lang sila marunong umintindi ng utos. Hindi ko alam kung sinong babarilin nila, tayo o ang kalaban. Ang mga linyang ito ay hindi simpleng reklamo. Isa itong babala. Kapag ang isang hukbo ay hindi nagkakaintindihan, ang resulta ay trahedya. Kabilang sa mga problemang ito ay ang hadlang sa wika. Ang mga North Korean troops ay walang kaalaman sa Russian o English. Isang translator lamang ang nakatalaga sa bawat 6 na sundalo. Ibig sabihin, para sa 10,000 sundalo, mahigit 1,000 at 600 tagapagsalin ang kinakailangan. Ngunit ang mas malala pa, hindi lahat ng translator ay bahagi ng military hierarchy. May ilan na ordinaryong kawani lamang na ipinilit isingit sa operasyon, habang ang iba ay mga opisyal mula sa North Korean side na nahihirapan ding makisunod sa chain of command ng Russia. Dahil dito, ang mga utos na dapat sanay maisagawa sa loob ng ilang segundo ay nauurong sa loob ng minuto o higit pa. Sa isang labanan sa Kursk, naitala ang isang insidente kung saan ang isang Russian commander ay nagsumigaw ng utos sa pamamagitan ng radyo. Retreat, fall back to second trench. Ngunit sa chain of translation, lumipas ang halos 2 minuto bago ito marisalin sa Korean at maipasa sa frontline. Sa oras na iyon, wasak na ang unang linya ng depensa. Marami sa mga North Korean soldiers ang hindi pa rin gumagalaw. Ang resulta, halos 200 sundalo ang nasawi sa isang walang saysay na posisyon. Ngunit hindi lamang ito usapin ng wika. Iba rin ang naging epekto ng kakulangan sa shared military doctrine. Ayon sa datos ng South Korean intelligence, ang karamihan sa mga North Korean troops ay sinanay para sa mountain warfare sa sariling lupain nila. Ngunit sa Ukraine,
lalo na sa Eastern Front, puro bukas na lupa at drone-saturated na battlefield ang kinahaharap nila. Walang kabundukan, walang mga lihim na lagusan. Sa halip, sila ay inilalagay sa open field na punong-puno ng surveillance at artillery fire mula sa Ukrainian side. Isang North Korean corporal na nasagip ng Ukrainian forces ay sinabi umano sa interogasyon, "Hindi ito ang giyerang pinaghahandaan namin." Wala kaming karanasan sa mga drone. Wala kaming alam kung paano makipag-ugnayan sa mga Russian unit. Ang ganitong sitwasyon ay paulit-ulit na nangyari. Mga unit na nag-ooperate ng walang suporta, walang ugnayan sa main Russian command at walang malinaw na direktiba. Ang ilan ay pinipiling umatras, ang iba'y tuluyang napipilitang lumaban mag-isa hanggang sa huling bala. Ang kawalang koordinasyon ay hindi lamang nakakasira sa operasyon, minsan ito rin ay nakamamatay. Noong huling bahagi ng taong 24, isang insidente sa Kursk ang nagdulot ng matinding pagkabigla sa loob ng Russian command. Sa isang coordinated strike laban sa Ukrainian defensive line, ipinadala ng Russian military ang North Korean troops mula sa Hilaga at ang mga Chechen units mula sa kanluran. Ngunit sa kakulangan ng malinaw na briefing o komunikasyon, ang North Koreans ay pinagbabaril ang mga papalapit na Chechen reinforcements. Inakala nilang Ukrainian troops ito na umaatake mula sa gilid. Ayon sa isang Russian officer na hindi nagpakilala, walang kaalaman ang North Koreans sa presence ng Chechens sa area. Wala ring nagbigay ng tamang mapa o plano sa kanila. Ang friendly fire na ito ay kumitil ng buhay ng hindi bababa sa 15 sundalo mula sa magkabilang panig. Hindi lang ito logistical failure. Ito ay patunay na ang multinasyonal na komposisyon ng puwersa ng Rusya ay isa ng aktibong banta sa sarili nitong operasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, lumilitaw ang mas malalim na dahilan kung bakit ginagamit ni Putin ang mga dayuhan bilang pangsalba. Hindi lamang ito usapin ng manpower shortage. Isa rin itong estratehiya ng pagpapalit ng cost ng digmaan mula sa mga ethnic Russian papunta sa mga banyagang mandirigma. Sa mga talakayan sa loob ng Kremlin, may mga panukala na mas mainam daw gamitin ang external auxiliaries upang mabawasan ang political backlash mula sa mga urban elite sa Russia. Sa madaling salita, kung mamatay ang mga Iranian or North Korean troops, hindi ito agad magre-resulta sa protesta o galit sa mga pangunahing lungsod gaya ng Moscow o St. Petersburg. Ang problema ay lalong lumalala habang tumatagal ang digmaan. Sa halip na bumuo ng cohesive fighting force, ang Russia ay tila nag-iipon ng iba't ibang unit na hindi nagkakaintindihan, walang training na magkakasama, at walang pagkakaunawaan sa layunin. Sa kabuuan, ito ay isang ticking time bomb, isang hukbong binubuo ng mga taong hindi nagkakaisa sa wika, kultura at disiplina. Ngunit itinutulak ng isang pamahalaang desperado na ipagpatuloy ang giyera sa anumang halaga. Sa makabagong panahon ng digmaan, kung saan ang bawat segundo ay kritikal at ang bawat utos ay kailangang malinaw, ang kakulangan ng Rusya sa maayos na integrasyon ng multinational troops ay isa ng malubhang kahinaan. At habang patuloy nitong pinupuno ang frontline gamit ang mga banyagang sundalo, isang bagay ang malinaw, ang mismong core ng Russian military ay unti-unting nawawasap, hindi lamang sa labanan, kundi sa kanyang sariling kakulangan sa direksyon at estratehiya. Habang patuloy ang kaguluhan sa harap ng digmaan, tila tahimik ngunit sistematikong nagaganap ang mas masahol na krisis sa loob ng mismong Russian Federation. Isang krisis na hindi lamang militar, kundi pang demografiya at pang-estruktura. Ang pagkabigo ng Russia na mapanatili ang sariling manpower ay hindi simpleng resulta ng kasalukuyang digmaan. Sa halip, ito ay bunga ng dekada-dekadang pagbagsak sa populasyon, migrasyon ng mga intelektual at isang gobyernong ginamit ang kahirapan at etnisidad bilang armas upang mapanatili ang sariling kapangyarihan. Hindi kami pwedeng tumanggi, wika ni Timur, isang kabataang buryat mula sa Siberia na nadraft online para sa serbisyo militar. Wala namang ibang trabaho dito. 3 beses ang laki ng sahod ng sundalo kaysa sa regular na kita sa amin.
Ang tono ng kanyang tinig ay hindi puno ng pagmamalaki kundi ng pag-amin na wala siyang ibang pagpipilian. Sa mga lugar gaya ng Tiva, Dagestan at mga rehiyon sa Russian Far East, ito ang madalas na naririnig. Mga kabataang walang akses sa alternatibo, tinatanggap ang recruitment hindi dahil sa pagmamahal sa bayan, kundi dahil sa desperasyon. Ito ang sentral na estratehiya ng Kremlin. Sa halip na kunin ang mga anak ng mga taga-Moscow o St. Petersburg na siyang may kakayahan, koneksyon at posibleng mag-organisa ng protesta kung sakaling madamay, ang Russian military ay sistematikong tumututok sa mga komunidad ng mahihirap at etnikong minorya. Ayon sa ilang pag-aaral ng demographers at international observers, ang recruitment rate mula sa mga rehiyong may mataas na populasyon ng ethnic minorities ay halos doble o triple ng national average. Hindi ito aksidente, ito ay disenyo. Ayon ay Natalia Arno, isang Russian human rights activist na nasa exile. Pinipili ng Kremlin ang mga taong hindi kayang tumanggi at walang platform para magreklamo. Ang tinutukoy niya ay ang demograpikong manipulasyon na ginagawang literal na cannon fodder ang mga mamamayan ng malalayong probinsya. Hindi lamang pisikal na lakas ang kinukuha, kundi ang mismong kinabukasan ng mga komunidad na ito. Kasabay nito, ang mga taong may kakayahang tutulan si Putin ay isa-isang nawawala, hindi dahil sa pagbuksa kundi sa tuluyang pag-alis. Simula noong 2022, tinatayang mahigit 1 milyong profesional, edukado at working-age Russians ang lumisan ng bansa kasama ang kanilang pamilya. Karamihan sa kanila ay mula sa tech, medisina, engineering at akademya, mga sektor na kritikal hindi lamang sa pag-unlad kundi sa potensyal na oposisyon sa gobyerno. Hindi lang sila umaalis dahil sa gyera. Ayon kay Dmitry, isang dating IT engineer na ngayon ay nasa Georgia, umaalis sila dahil alam nilang wala nang kinabukasan sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Ang ganitong mass emigration ay may dalawang epekto. Una, pinahihina nito ang ekonomiya ng bansa at pangalawa, pinapadali nito ang trabaho ng Kremlin dahil wala na ang mga posibleng tagapag-alsa. Ang resulta, ang natitira sa Russia ay mga taong masyadong mahirap upang umalis, masyadong matanda upang lumaban, o masyadong loyal upang tutulan ang pamahalaan. Ito ang ginamit na basihan ni Putin upang itulak pa ang mas agresibong recruitment at mobilization. Ngunit kahit ito ay may hangganan, simula pa noong dekada 90, bumagsak na ang fertility rate ng Russia. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, ito ay bumaba sa 1.2, malayo sa replacement rate na 2.1. Ibig sabihin, sa loob ng 3 dekada, hindi na napapalitan ng bagong henerasyon ang mga namamatay o nagre-retiro. Maraming kalalakihan na dapat ay nasa edad para lumaban ay hindi kailanman isinilang. Dahil dito, ang pagsandig sa foreign troops ay hindi na lamang isang pansamantalang estratehiya kundi tila isang pangmatagalang solusyon. Ang pagsali ng mga Iranian at North Korean troops sa frontline ay sinyales na hindi na kayang panatilihin ng Rusya ang sarili nitong military sa sariling populasyon. Sa madaling salita, ang gyera sa Ukraine ay hindi na lamang proxy conflict. Ito ay isang gyera na literal na nilalabanan gamit ang mga katawan ng iba. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang political at economic implications nito. Noong Enero taong 25, pumirma ang Rusya at Iran ng isang strategic partnership agreement na may 20 taong bisa, automatikong na-extend kada 5 taon. Ang nilalaman, kooperasyong militar, intelligence sharing at logistical support. Sa praktikal na termino, umaasa na ang Rusya sa Iranian drones, missiles at mismong manpower upang panatilihin ang digmaan. Sa parehong paraan, ang relasyon ng Rusya at China ay lumalim pa, ngunit hindi bilang magkapantay. Habang bumababa ang kapasidad ng Rusya na gumawa ng sariling teknolohiya, mas lalo itong umaasa sa Chinese semiconductors, industrial equipment at basic electronics. Hindi na ito isang partnership, isa na itong dependency. Kapalit ng langis at gas mula sa Siberia, nakakakuha ang China ng mga critical resources sa presyong halos subsidyado. Habang ang Rusya ay umaasa sa industrial supply chain ng Beijing,
para panatilihing umaandar ang sarili nitong ekonomiya at industriya ng armas. Ang ganitong estruktura ay kilala sa ekonomiya bilang resource curse model, ang isang bansa na nag-e-export ng raw materials ngunit umaangkat ng lahat ng finished goods, kabilang na ang weapon systems na dapat sanay gawa nito. Ang dating hegemon na may sariling nuclear arsenal at defense complex ay ngayon nakaluhod sa mga bagong kapangyarihan para lang magpatuloy ang operasyon. At ito ang tunay na panganib. Sa patuloy na pagbagsak ng conventional military capabilities ng Russia, mas tumataas ang posibilidad na ito ay bumaling sa mas mapanganib na alternatibo, ang paggamit ng nuclear weapons. Sa gitna ng desperasyon, lalong nababawasan ang rason at lohika. Sa huli, lumalabas ang pinakasensitibong motibo sa likod ng buong kampanya ni Putin. Hindi lamang teritoryo ang kanyang habol, kundi populasyon. Ang 40 milyong mamamayan ng Ukraine ay isang napakalaking demographic treasure. Sa perspektibo ng Kremlin, ang integrasyon ng mga Ukrainians ay mas madali kaysa sa pagbuo ng bagong henerasyon ng mga Ruso. Sa kultura, wika at kasaysayan, mas malapit ang mga Ukrainians kaysa sa mga ethnic minorities ng Russia. Kaya't ang mga insidente ng sapilitang relocation, abduction ng mga bata, at agresibong resettlement ay bahagi ng mas malaking plano. Ayon sa datos ng Western Intelligence, noong Marso taong 25, higit 19,000 batang Ukrainian ang naiulat na nawawala. Hindi ito isolated incidents, ito ay bahagi ng demographic conquest. Para kay Putin, ang digmaang ito ay paraan upang punan ang kakulangan ng kanyang bayan sa dugo, sa lakas at sa kinabukasan. Sa ganitong pananaw, hindi magtatapos ang kaguluhan hanggat hindi lubos na nasasakop ang Ukraine. Hindi ito simpleng invasion, ito ay survival war ng isang gobyernong nalulunod sa sarili nitong pagkasira.